Lukas Kapitulo 13. Kailangan ng pagsisisi. May ilang tao roon na nagbalita kay Jesus tungkol sa mga taga-Galileyang ipinapatay ni Pilato habang naghahandog sa templo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang akala niyo ba'y mas makasalanan sila kaysa sa ibang mga taga-Galileya dahil sa nangyari sa kanila? Hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi nyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo. Tulad din ng 18 taong nabagsakan ng tore ng Siloam at namatay. Ang akala nyo ba higit silang makasalanan kaysa sa ibang mga taga Jerusalem? Hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi nyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo." Ang punong hindi namumunga. Pagkatapos ikinuwento ni Jesus ang talinghaga na ito, may isang taong may tanim na punong igos sa ubasan niya. Pinuntahan niya ito upang tingnan kung may bunga na, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, 3 taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga na ang igos na ito, pero wala pa akong nakikita kahit isa. Putulin mo na lang ang punong yan. Nasasayang lang ang lupang kinatatayuan niyan." Pero sumagot ang tagapag-alaga, "Pabayaan niyo na lang po muna ang puno sa taon na to. Huhukayan ko po ang palibot nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling magbunga sa darating na taon. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Pinagaling ni Jesus ang babaeng baluktot ang katawan. Isang araw ng pamamahinga, nagtuturo si Jesus sa bahay-sambahan ng mga Hudyo. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman dahil sa ginawa sa kanya ng masamang espiritu. Baluktot ang katawan niya at hindi ito maituwid. Nang makita siya ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Babae, magaling ka na sa sakit mo." Pagkatapos ipinatong niya ang mga kamay niya sa babae, at noon din ay naituwid ng babae ang kanyang katawan at nagpuri siya sa Diyos. Pero nagalit ang namumuno sa bahay-sambahan ng mga Hudyo dahil nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw kayo para magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo pumarito upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ni Jesus, "Mga pakitang tao, hindi ba't kinakalagan ninyo ang mga baka o asno ninyo at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Kung sa mga hayop nga ay naaawa kayo, bakit hindi sa babaeng ito na mula rin sa lahi ni Abraham? 18 taon na siyang ginapos ni Satanas, kaya nararapat lang na palayain siya kahit na araw ng pamamahinga." Napahiya ang mga kumakalaban kay Jesus sa sinabi niyang ito. Natuwa naman ang mga tao sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa ni Jesus. Ang paghahalintulad sa buto ng mustasa. Nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo niya. Ano kaya ang katulad ng paghahari ng Diyos? Sa ano ko kaya ito maiahambing? Katulad ito ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang taniman. Tumubo iyon at lumaki na parang punong kahoy ang taas, at pinamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ang paghahalintulad sa pampaalsa. Sinabi pa ni Jesus, "Sa ano ko pa kaya may ihahambing ang paghahari ng Diyos?" Katulad ito ng pampaalsang inihalo ng isang babae sa malaking planggana ng harina, at napaalsa nito ang buong masa ng harina. Ang makipot na pintuan. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Dumaan siya sa mga bayan at nayon at nagturo sa mga tao roon. May isang nagtanong sa kanya, "Kakaunti po ba ang maliligtas?" Sumagot si Jesus, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan.
Tandaan ninyo, marami ang magsisikap na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag sinara na ng may-ari ang pinto, maiiwan kayo sa labas na nakatayo, kumakatok at tumatawag. Papasukin niyo po kami, ngunit sasagutin niya kayo, hindi ko kayo kilala. At sasabihin ninyo, nakasalo po ninyo kami sa pagkain at pag-inom at nagturo po kayo sa mga lansangan sa bayan namin. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng masama. Iiyak kayo at magangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyo si Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta na napabilang sa paghahari ng Diyos, habang kayo naman ay itinaboy sa labas. Makikita rin ninyo ang mga hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ng mundo, nakasalo sa handaan ng paghahari ng Diyos. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Ang pag-ibig ni Jesus sa mga taga-Jerusalem. Sa mga sandaling iyon, dumating ang ilang Pariseo at sinabi kay Jesus, "Umalis na po kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes." Sumagot si Jesus, "Sabihin ninyo sa asal hayop na iyon na patuloy akong magpapalayas ng masasamang espiritu at magpapagaling ng mga may sakit ngayon at hanggang bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ko na ang gawain ko. Dapat ipagpatuloy ko ang paglalakbay ko ngayon, bukas at sa makalawa dahil hindi dapat mamatay ang propeta sa labas ng Jerusalem. Kayong mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapapatay ang mga propeta na sinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kinakanlungan ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo, kaya bahala na kayo sa sarili niyo, sapagkat hindi niyo na ako makikita hanggang sa pagdating ng panahon na sabihin ninyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Lucas Kapitulo 14. Pinagaling ni Jesus ang lalaking minamanas. Isang araw ng pamamahinga, inanyayahan si Jesus na kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. Minamanmanan siyang mabuti ng mga taong kumokontra sa kanya. Doon ay may isang lalaking minamanas. Tinanong ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, "Ipinapahintulot ba ng kautusan ang magpagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga o hindi?" Pero hindi sila sumagot. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling at saka pinauwi. Sapagkat sinabi niya sa kanila, "Kung mahulog ang anak o baka ninyo sa isang balon sa araw ng pamamahinga, pababayaan nyo na lang ba ito? Siyempre, iaahon nyo agad, hindi ba?" Hindi sila nakasagot sa tanong niya. Matutong magpakababa. Napansin ni Jesus sa handaan na ang mga bisita ay naguunahan sa mga upuang pandangal, kaya pinangaralan niya ang mga ito. Kapag inimbita ka sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang upuang pandangal dahil baka may inimbitang nakakataas pa sa iyo. At lalapitan ka ng nag-imbita sa iyo at sasabihin niya, "Ibigay mo sa taong ito ang upuan mo." Kaya mapapahiya ka at uupo na lang sa upuan ng mga karaniwang tao. Ang dapat mong gawin kapag naimbitahan ka ay piliin ang upuan para sa mga karaniwang tao. Para pagdating ng nag-imbita sa iyo, sasabihin niya, "Kaibigan, doon ka maupo sa upuang pandangal." Sa ganoon ay mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng panauhin. Sapagkat ang nagtataas ng sarili niya ay ibababa, at ang nagpapakababa ng sarili niya ay itataas. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa nag-imbita sa kanya, "Kung maghahanda ka, huwag lang ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anak at mayayamang kapitbahay ang imbitahin mo.
dahil baka imbitahin ka rin nila at sa ganooy nasuklian ka na sa ginawa mo. Kaya kung maghahanda ka, imbitahin mo rin ang mga may hirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Sa ganoon ay pagpapalain ka dahil kahit hindi ka nila masusuklian, ang Diyos ang magsusukli sa iyo sa araw ng muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ang talinghaga tungkol sa malaking handaan. Nang marinig iyon ng isa sa mga nakaupo sa may mesa, sinabi niya kay Jesus, "Mapalad ang taong makakasalo sa handaan sa kaharian ng Diyos." Kinuwentuhan siya ni Jesus ng ganito, "May isang taong naghanda ng isang malaking pagdiriwang at marami ang inimbita niya. Nang handa na ang lahat, pinapunta niya ang mga alipin niya para sunduin ang mga inimbita at sabihin sa kanila, 'Tayo na, handa na ang lahat.' Pero nagdahilan ang bawat naimbitahan. Sinabi ng isa, 'Pasensya na, nakabili ako ng lupa at kailangang puntahan ko at tingnan.' Sabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 10 baka at susubukin ko kung mabuting pang-araro. Pasensya na.' At sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makakadalo.' Kaya umuwi ang alipin at ibinalita ang lahat sa amo niya. Nagalit ang amo at nagbutos ulit sa alipin niya, 'Sige, pumunta ka sa mga kalsada at mga eskinita ng bayan at dalhin mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.' Nang natupad iyon ng alipin, bumalik siya sa amo niya at sinabi, 'Nagawa na po ang iniutos niyo, pero maluwag pa.' Kaya sinabi ng amo niya, 'Pumunta ka sa mga kalsada at mga daan sa labas ng bayan at pilitin mong pumarito ang mga tao para mapuno ng panauhin ang bahay ko. Tinitiyak ko sa inyo, ni isa man sa mga una kong hinimbita ay hindi makakatikim ng handa ko.'" Ang pagsunod sa Panginoon. Maraming tao ang sumunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Lumingon siya at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siya bang pera, gagastusin hanggang matapos ito. Sapagkat kung hindi ninyo ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipagawa niya at hindi na maipatapos. At pagtatawanan siya ng makakakita rito, sasabihin nila, "Nagpatayo ng bahay ang taong ito pero hindi na kayang ipatapos." Katulad din ng isang hari na gustong makipagdigma sa kanyang kapwa-hari. Dapat isipin muna niya kung makakayanan ng 10,000 sundalo niya ang 20,000 sundalo ng kanyang kaaway. At kung sa palagay niya hindi niya kaya, magpadala na lang siya ng mga sugo para makipagkasundo bago dumating ang kanyang kaaway. Ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin, dahil kung hindi niyo magawang talikuran ng lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. Ang aral mula sa asin. Mabuti ang asin, pero kung mag-iba ang lasa, wala nang magagawa para maibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang kahit ihalo sa dumi para maging pataba sa lupa. Kaya itinatapon na lang ng mga tao. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong unawain.